Ihagis ang kla at ihanda ang tikod na tabla. Kapatid na Xiaogo. Sa pagkakataong ito, sagot ko na ang lahat. 3,000. Hindi ko kulangin. Cash at sabay bayad. Diyos ko. 3,000. Isang labas sa dagat, 3,000 agad ang kita. Isang buwan kaming nagpapawis sa pabrika. 30 piso lang. Kahit gutom at uhawin ka pa ng 10 taon. Hindi mo rin kikitain ang ganyang klase ng pera. Kuya Hai. Ito ang dibidendo mo, tanggapin mo. Xiaogo, sobra na ito. Isang tagahila lang ako ng lambat. Kumain at magpahinga ka ng maayos. Bakit ang taas pa ng sahod ko? Hindi ko matatanggap ang dibidendong ito. Sabi ko nga, sumunod ka sa akin. Si Chen Xiaogo ang magtrabaho. Basta magsumikap ka. Kain ka ng masarap, inom ka ng maanghang. 7 sa harap, 7 sa likod. Salamat, kapatid na Go. Mula ngayon ang buhay namin. Ibebenta na namin kay kapatid na Go. Oy! Ocean 008. Ocean 008, ang laki ng Hashan ha. Ang laki ng hatian ha. Boss Chen. Boss Zhao. Bakit ka napadaan sa pantalan ngayon? Dumaong na ang bangka ko. Hindi ba dapat akong dumaan at tingnan? Chen Xiaogo. Dinala mo ang sirang bangka ko sa dagat. At kumita ng 3,000 sa isang biyahe. Ang tibay ng loob mo. Negosyo sa pangingisda. Talagang ginawang negosyo mo ang pangingisda. Parang iyo na ang dagat na ito. Ang bangka ay iyo, Ocho. Malinaw ang nakasulat sa kontrata ng paupa. 3 taong termino. May 2 taon pa bago magtapos. Regular kong binabayaran ang upa. Hindi ka lugi. Hindi ka nalugi. Kung magkano ang kinikita ko, sa galing ko na iyon. Wala ka nang pakialam doon. Ha ha ha. Chen Xiaogo, ano ka ba talaga? Isa kang hampas lupang di man lang makakain ng maayos. Na tao. Sa anong karapatan? 3,000. Kahoy na bangka ko ito. Akin ang makina. Akin ang buong bangka. Ang isda sa dagat, pera ko rin dapat iyan. Hiram mo lang ang pabor ko. At gamit ko pa ang kagamitan. Para hulihin ang pera ko. Nasa tamang isip ka ba? 3 taon na ang nakaraan. Sira na ang makina ng bangkang ito. Pero ayaw mo ngang ayusin. Iniiwan mong kalawangin sa pantalan. Si Xiaogo ang naglakad ng pinto sa pinto para mangutang. Para maipaayos ang bangka. Para maisara ang butas ng kita mo. Noong unang taon, halos wala kaming makain. Nadpad kami sa dagat ng kalahating buwan. Halos mamatay sa gitna ng alon. Noong panahong iyon, bakit di mo sinabing iyo ang bangka? Ocean 008. Ay naku. Wala kang karapatang magsalita dito. Lahat kayo, umalis kayo. Lahat kayo, umurong. Boss Zhao, sabihin mo na lang ng diretsyo kung ano ang gusto mo. Fujian. Simple lang ang gusto ko. Industriya ng pangingisda sa Fujian. Hindi ko na paupahan ang bangkang ito. Ngayon, babawiin ko na ito. Ako na ang magpapatakbo. Ako na ang magpapatakbo. Ako mismo ang magdadala ng mga tauhan para pumalaot at mangisda. Nilalabag mo ang kasunduan. Ha 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 ha. Fujian. 08 Fujian. Wala nang kontrata. Dito sa pantalan. Ako, haonan, ang batas. Ang salita ko ang nagsisilbing kontrata. Isama mo ang mga palaboy na pulubi na yan. At umalis kayo sa bangka ko. Huwag niyo dudumihan ang deck ko. Batang Master Zhao. Boss Zhao. Pakiusap, bigyan niyo naman kami ng pagkakataong mabuhay. Pinaghirapan at pinagpuyatan namin ang bangkang ito. Wala ring kwenta ang pagmamakaawa mo. Ang bangka ay akin. Ang kikitain nito ay akin din. Sapat na ang kinita nyo. Umalis na kayo, kundi kukunin ko pati ang perang kinita nyo ngayong araw. Akala ni Haonan kapag nakuha niya ang bangkang ito.
ay makukuha niya na rin ang masaganang huli sa laot. Ang hangal talaga. Wala siyang alam. Walang silbi ang bangkang yan mag-isa. Ang tunay na sikreto para laging punong-puno ng huli ay wala sa mga lumang kahoy na yan. CJ, ikaw. Sige, kung ano ang gusto mo. Ang bangka ay sa iyo. Ang lahat ng karapatan ay sa iyo. Gusto mong bawiin at ikaw ang magpatakbo. CJ, ibibigay ko sa iyo. Xiaogo, huwag mong ibigay. Pag binigay mo, ano na ang ipapakain namin sa pamilya namin? Ha 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 ha. Marunong ka rin palang sumunod, Xiaogo. Dahil mukhang nakikipagtulungan ka naman. Ang 3,000 piso mo ngayong araw. Hindi ko na kukunin. Ituring mo na lang na pabaon ko. Pero, bakit? Babawiin mo ang desisyon mo. Ang kagamitan sa Ocean 008 ay galing sa Fujian. Ang Ocean 008 ay may orihinal na gamit mula sa Fujian. At may mga gamit din na 3 taon kong pinag-ipunan. Dahil aalis na ako. Kukunin ko lang ang mga personal kong gamit. Fujian, pabalikin mo muna ako sa cabin. Kukunin ko lang ang konting gamit. Ang mga damit at gamit ko. Pagkatapos kong kunin, aalis na ako agad. Sige, kunin mo na ang mga bulok mong sapin. Pati ang mga mababahong medyas mo. Ayokong makita ang mga yan dito, nakakadiri. Bantayan niyo siya ng maigi. Tingnan natin kung ano nang maihalaga na kaya niyang kunin. Bilisan mo. Huwag kang mabagal. Bukod sa mga punit-punit mong damit. Kahit isang pirasong alambre sa barkong ito. Hindi mo pwedeng dalhin. May nagbabantay sa bawat galaw mo. Sa panahong ito, kahit telebisyon ay bihira lang. Taong 1,986. Itong electronic fish finder na galing Japan. Ay parang teknolohiya ng mga alien. Noon, nilibot ko ang buong probinsya sa black market. Gumastos ako ng buong 4,000 piso. At nagsakripisyo ng 2 kaha ng sigarilyo. Bago ko ito nakuha. Chen Xiaogo, ano nang balak mong gawin? Nasa barko ko na ngayon ang makinang ito. Akin na iyan. Bahagi yan ng buong bangka. Subukan mong galawin siya kahit isang beses. Subukan mong galawin siya kahit isang beses. Subukan mong galawin siya kahit isang beses. Haonan, linawin mo to. Sa resibo ng makinang ito, nakasulat ang pangalan ko. Noong una, ang basurang bangkang ito. Pati kompas, sira. Ako mismo ang gumastos para ikabit ito. Tigilan mo ang dada mo. Walang kwenta ang resibo. Basta nakakabit sa kubyerta ko. Sa akin na lahat yan. Kapag sinubukan mong tanggalin ang kahit isang tornilyo ngayon, magreklamo agad ako sa pulis. Pananira yan sa ari-arian ng kooperatiba. Ipapakulong kita. CJ, hindi ko gagalawin ang makina. Iiwan ko sayo. Ha ha ha. Mabuti at marunong kang makiramdam. Kapag meron na nito, kapag pumapalaot ako, parang namumulot lang ako ng pera sa ilalim ng searchlight. Ibig sabihin, nakasindi ang searchlight. Parang namumulot lang ako ng pera sa ilalim ng searchlight. 3,000 yuan. Sa isang biyahe, dapat makakuha ako ng 10,000 yuan. Ha ha ha. Pero ang makina, sayo na. Ang laman nito, akin. Ano nang ibig mong sabihin? Ito ang puso ng makinang ito. Nasa loob nito ang 3 taon kong. Bawat paglayag ko. Mga hotspot ng isda na napag-alaman ko. Mga koordinada ng mga bahura sa ilalim ng dagat at kurba ng temperatura ng tubig. Baliw ka na ba? Ikaw, binura mo ang datos. Ginalaw mo ang daan ko sa pagkakaperahan. Ibigay mo ang card. Xiaogo, nababaliw ka na ba? Baliw ka ba o ano? Ikaw, inggiterong wala namang silbi. Umalis ka na lang. At gusto mo pang sirain ang mga gamit ko. Magkano ba ang basurang card na to? Bayaran mo ako. Ito ang 3 taon kong. Sa napakaraming gabing puyat hanggang mamula ang mga mata. Habang nagbabantay sa sirang ilawang langis. Naiginuhit at sinukat ko ng paisa-isa.
Isang handang iginuhit na mapa ng dagat. Ito ang susi para mahanap ko ang malaking dilaw na isda. Ang tunay na sikreto ng taglagas at taglamig na kumpol ng isda. Anong klaseng basurang papel yan? Akala ko pa naman may tinatago kang pera. Tambak ng basurang guhit. Sino nang sinusubukan mong lokohin? Ano ngayon, hahaha? Hindi ko na ito dadalhin. Hindi ko na ito isasama. Kahit walang kabuluhan. Pero ang mga papel sa barkong ito. Kahit isa, wag mong isipin na madadala mo. Xiaogo, ano nang ginagawa mo? Ang mapangdagat na pinaghirapan ko sa loob ng 3 taon. Ay kumukulot ng todo sa naglalagablab na apoy. Habang pinapanood kong maging abo ang huling piraso ng papel. Patay na ang apoy, pero ang bangka ay sayo pa rin. Hindi ba akala mo sayo ang bangka? Ibig bang sabihin, sayo rin lahat ng isda? Ibig bang sabihin, sayo rin lahat ng isda? Palamuti na lang ang makinang ito ngayon. Bulag na ang bangkang ito ngayon. Akala mo dahil lang may basag na bangkang kahoy ka. Makakahuli ka na agad ng pera. Akala mo ba simpleng laro lang ang paglayag? Alam mo ba kung saan may isda sa ilalim ng dagat silangang China? Lahat nakaukit sa utak ko. Ang mga koordinadang ito. Ang mga sea chart na ito ang buhay ko, si Xiaogo. Pinunit mo ang kontrata. Pero hindi mo maagaw ang gintong nasa isip ko. Pwe, Xiaogo. Huwag kang mag-arte ng kababalaghan dito. Sino ang tinatakot mo? Kahit wala na ang ilang pirasong basurang papel mo. Kaya ko pa ring punuin ang kargamento ng isda. Isa ka lang na puro kunwari at palabas. Payaso ka lang. Nagwawala ka lang dahil wala kang magawa. Sige, babantayan ko ng mabuti. Paano pinapatakbo ni Boss Zhao ang bulag na bangkang ito? Na parang pupunta sa dagat para kumuha ng mga gintong baras. Huwag kang mamamatay sa dagat. Wala kang kahit sinong mag-aasikaso ng bangkay mo. Ayan, pinalayas ka na ni Yang Master Zhao. Kahit kumot man lang, hindi mo magawang kunin. Hindi kayang manalo ng tadyang laban sa hita. Suko na agad si Xiaogo. Sayang talaga ito ngayon. Bumalik na naman siya sa pagiging pulubing walang-wala. Xiaogo. Kung hindi mo nakuha ang damit, hayaan mo na. Basta ligtas ka, ayos na. Baba na sa bangka. Lahat sa pantalan, pakinggan ninyo ako. Pakinggan ninyo ang bangkang may cold storage na ito. Bukas ng umaga, lalayag tayo. Mula ngayon, ako, si Zhao Haonan, ang magpapatakbo mismo. Bukas ng madaling araw, lalayag tayo. Si Xiaogo, gamit ang bangkang ito. Isang biyahe, kikita ng 3,000. Bukas, ako mismo ang mamumuno sa grupo. Siguradong babalik tayong punong-puno ang karga. Mula ngayon, tatanggap ako ng mga bagong tripulante. Doble ang sahod kaysa sa ibinibigay ni Xiaogo. Sino nang gustong sumama sa akin? Boss Zhao, sasama ako. Malakas ako. Pasok ako. Sasama ako sa paglalayag kasama mo. Malaking gantimpala. Mailalabas na matatapang. Pero hindi nila naiintindihan. Kapag walang mata ang kapitan. Ang bangkang ito ay isa lang lumulutang nakabaong. Haha, bukas tayo lalayag. Hayaan ninyong makita ng mga talunan kung ano ang tunay na lakas. Kung ano ang tunay na lakas. Nakakaawa naman, Diyos ko, parang walang mata ang langit. Ang 3 taong pinaghirapan namin. Kukunin lang ng ganito. Wala na ang bangka. Ano na ang kakainin natin sa susunod? Tumingala si Haishu. Tingnan mo ako sa mga mata. Akala mo ba talaga na ang kinuha ni Zhao Haonan ay isang sisidlan ng yaman? Isa lang iyon na palutang-lutang nakabaong. Nareset ko ang fish finder. Sinunog ko ang mga sea chart hanggang maging abo. Ang sirang bangka na iyon, bulag na ngayon. Ang basurang tulad ni Zhao Haonan, na magpapalaot sa malalim na dagat ng bulag, ay talagang naghahanap ng kamatayan. Ang loko na iyon. Baka gusto niyang takbuhin ang bangka. Kahit wala siyang mahuling isda, wala na rin tayong bangka. Kung wala ang bangka, kahit may gintong bundok sa isip natin, hindi rin natin mahuhukay. 3,000 yuan na lang ang natitira sa atin. 3,000 yuan.
Kahit isang sirang bangkang kahoy, hindi natin mabili. Sige nga. Hindi tayo bibili ng bangkang kahoy. Hindi tatagal ang bangkang kahoy sa hampas ng malalim na dagat. Kung bibili tayo, bakal na bangka ang bibilhin natin. Isang 500 toneladang barkong bakal pang malayong laot. Bakal na barko, Xiaogo, baliw ka na ba? Sa buong lalawigan, iisa lang ang meron. Isang second-hand na barkong bakal na retirado na ng County Fishery Bureau. Presyo nito, buong 50,000 yuan. Kahit may benta pa, kulang pa rin sa barya. 50,000. Noong 1986. Isang karaniwang pamilya ito. Buong buhay ni hindi kumakain o umiinom. Hindi pa rin sapat ang napakalaking halaga. Sapat na ang napakalaking halagang iyan. Hindi pa rin sapat ang napakalaking halaga. 50,000 lang. Sumama ka sa akin papuntang bayan. Pumunta tayo sa credit cooperative ng county para hanapin si Director Wang. Bakit natin siya hahanapin? Matalas siya sa pakinabang at tingin lang sa may pera. Wala tayong maipambabayad na kolateral. Wala rin tayong maihahandang tagapagsiguro. Paano niya tayo papahiramin? Ilang libo lang naman ang malaking halaga. Iangat ang lambat. Ilipat mo ang bangka at buhusan mo ng lakas ang hila pataas. Hindi na ako maluloko niyan. Para sa kanya, bangin ang bahaging dagat na ito. Pumutok na ang lambat. Pangkat ng malalaking isda. Sabi ko na nga, wala na ang pobreng si Chen Xiaogo. Kaya ko pa rin yumaman. Hila. Hilahin ninyong buong lakas. Nasaan ang isda? Nasaan ang dilaw kong isda? Bakit puro basura? Hindi pwede yan. Boss Zhao. Sa loob ng kalahating buwan. Ika-5 biyahe na ito. Dito sa dagat. Parang mga langaw na walang ulo na nagkakabanggaan. Bulag ang fish finder na iyan. Wala itong mahahanap. Wala tayong direksyon. Paano tayo maghuhulog ng lambat? Anong lambat pa ang ibababa? Ubos na halos ang diesel ng barko. Sa loob ng kalahating buwan. Napupunta na lang sa usok ang mahal na diesel. Mahigit 5,000 na agad ang lugi. Kahit makakain, wala na kami. Araw-araw na lang kaming kumakain ng tuyong butil na inaamag. Kung di pa tayo babalik sa pantalan, wala na tayong gasolinang pabalik. Mamamatay tayong lahat dito sa dagat. Ang hampas lupang si Chen Xiaogo. Kaya niyang kumita ng 3,000 sa isang biyahe. Ako ang kapitan ng bangka. Paano ako hindi makakahuli? Siguradong hindi lang kayo nagsikap. Isama mo ang huling patak ng langis. Paabantehin sa mas malalim na dagat. Ngayong araw, kung walang mahuhuli, walang sinuman ang pwedeng umuwi. Ikaw si Chen Xiaogo. Ano ang bibilhin mo? Yung retiradong barkong bakal na pangmalayong dagat. Director Wang. Bureau of Fisheries ng county. Yung second-hand na barkong bakal na 500 tonelada. Kailangan ng opisina ang pondo. 50,000 cash. Ikaw na nagkukumpuni ng sirang bangka. Sa isang salita, 50,000 agad. Director Wang. Xiaogo. May kakayahan siya. Talagang nakakakuha siya ng isda. Chen Xiaogo, ano ang garantiya mo? Na mababayaran mo ang 50,000 na kapital matapos ang kalahating buwan. 230. 2505-230. Director Wang, ang nakadiin sa ilalim ng mesa mo. Ay ang ulat ng temperatura ng tubig ngayong taon, tama ba? Kung gayon, dapat mong malaman. Ngayong taglamig, maagang dumating ang lanina. Mas malamig ng 3 degree ang hanging malamig mula sa hilaga kaysa noong nakaraang taon. Ito ang nagiging dahilan. Bumabagsak ng napakabilis ang temperatura ng tubig malapit sa dagat silangang China. Ang 3 puntong ito ay nasa paligid ng bahura ng Gijanchu. Naapektuhan ng malamig na agos. Kailangang lumayo ang pangkat ng mga dilaw na isda para umiwas sa lamig. Kailangang humanap sila ng mas mainit na agos sa kailaliman. At doon mismo ang sentro ng pag-ikot ng alon. Kapag pumasok doon ang bangkang kahoy, siguradong mamamatay ito. Tanging ang bangkang bakal lang ang makakapasok doon. Doon nagtitipon ang pinakamalaking kawan ng isda. Hindi bababa sa 300,000 jin. Sa loob ng kalahating buwan.
Kapag nailatag na ang lambat, pera na agad iyon. Hindi lang mababawi ko ang puhunan ko ng may tubo. Mapagkakakitaan ko pa ang tambak na bakal na wala ng silbi. At papalabasin ko iyon na parang makinang naglalabas ng pera. Hindi pa ako mamamatay. Dito na lang sa dagat matatapos ang buhay ko at hindi na ako makakabalik. Ang tapang ng batang iyan. Hoy! Sa finance office ba? Agad mong dalhin ang 50,000 yuan na cash. Dito sa opisina ko. Ngayon din. Magkaisa tayo. Ilagay sa sako. Pumirma ka na at kunin mo ang pera. Ako si Wang. Ngayon, itataya ko sa iyo ang 3 pulang bilog na ito. Kung talagang kaya mo. Mula ngayon, dito sa county na ito. Ako na ang sasalo sa lahat ng puhunan mo. Maraming salamat, Director Wang. Xiaogo. Nakahiram talaga tayo ng 50,000 yuan. Diyos ko. Kapag lahat ito'y naging puting harina, pwede nitong ibaon ang buong nayon natin. Matikas si Haishu. Mula ngayon, ikaw na ang pangalawang pinuno ng bangkang bakal na pangmalayuan. Pumunta ka sa shipyard at kunin mo ang bangka. Hindi ito isang pasada lang. Hindi ba ito si Young Masters How na kumikita ng 10,000? Bakit umuwi ang bangka na walang karga? Nasaan ang isda? Ha ha ha. Tingnan mo ang waterline ng bangkang iyan. Muntik na ngang lumutang. Mukhang ni isang hibla ng isda, wala silang nahuli. Buti nga. Inagaw pa ang pinaghirapan ng iba. Maging ang langit, hindi na makatingin ng maayos. Tumahimik kayong lahat. Sadyang malas lang ako. May pera ako. Kapag nagdagdag pa ako ng langis, sigurado akong makakahuli ako sa susunod. Anong klaseng kalokohan iyan? Buhay pa ako. Chen. Kakapunta lang ni Chen Xiaogo sa Credit Cooperative. Director Wang. Inaprubahan niya ang 50,000 yuan na cash loan. Ano? 50,000 yuan. Nabaliw na ba si Director Wang? Pinautang niya ng 50,000 yuan ang batang hampas lupa na iyan. Ano nang gagawin niya? Pupunta raw siya sa shipyard ng county para bilhin ang retiradong 500 toneladang bangkang bakal para sa malayong dagat. Gusto niyang bumili ng bangkang bakal para makabangon. Pangarap niya iyon. Tumayo kayong lahat at pumunta kayo sa shipyard. Agad sa lumang shipyard. Sino ang haharang kay Chen Xiaogo ngayon? Bibigyan ko siya ng 500 yuan na gantimpala. Diyos ko. Xiaogo, ito na ang bangkang bibilhin natin. Mas mataas pa ito kaysa sa gusali ng pamahalaan ng county. Ni ang opisina ay wala ng laban dito. Kung ilalabas mo ito sa dagat, sobrang lakas na alon at hangin lang ang makakapagpagalaw dito. Director Liu. Ano ang kailangan ninyo? Naghahanap ng manggagawa sa logistics department. Abala ako rito. Ako ang bibili ng barko. Yung 500 toneladang second-hand na bakal na barko sa pantalan. Nabalitaan kong kayo ang nagpepresyo. Urgent sale, 50,000 cash. Bibili ka ng barkong bakal. 50,000 iyon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 50,000? Kahit ibenta pa ang buto mo bilang tingting, hindi pa rin aabot sa halagang iyon. Sige, Alice. Huwag mo akong pagtripan dito. Ilabas mo ang kontrata. Ilabas mo ang kontrata, ang kasunduan. Hanggat hindi sira ang makina ng barko. At hindi tagas ang katawan ng barko. Kukunin ko ito ngayon din. Nandito ang kontrata. Natatakan na ng Bureau of Fisheries. Palitan mo lang ang pangalan. Bayaran at bilangin sa harap. Umalis ka na kasama ang barko. Pero malinaw dapat ang usapan. Walang utang. Tigil. Bawal pumirma. Akin ang barkong ito, ako si Zhao Haonan. Director Liu, hindi pwedeng ibenta sa kanya ito. Ako ang magbabayad, ako ang bibili. Ay, hindi ba si Young Master Zhao iyon? Ano po ang nangyari sa inyo? Director Liu, ang batang ito ay talagang isang hampas lupang halos walang makain. Walang-wala siyang pera para bumili ng bakal na barko. Bibilhin ko ang barkong ito. Siya, 50,000. Ako rin, 50,000. Boss Zhao, may patakaran sa unahan at hulihan. Kami ang unang tumingin sa barkong ito. Malapit na ngang mapirmahan ang kontrata. Bakit mo aagawin sa gitna?
Ha, bakit daw? Dahil Zhao ang apelyido ko. Dahil ako ang pinakamalaking may-ari ng bangka sa baybayin na ito. Handa pa akong magdagdag ng 1,000. Ganyan ang patakaran. Director Liu, dagdagan ko pa ng 1,000. Ipapapirma mo agad sa akin ang kontrata. At magkakabisa na ito. Ay, sino mang mas mataas ang alok, siya ang panalo. Ganyan ang kasunduan, tao ang sumusunod. Boss Zhao, iyong 50,000 cash na iyan. Sa usaping kontrata. Nang makita kong pera ang gusto ni Director Liu, may naisip ako sa kontrata. Nakita kong pera ang habol ni Director Liu. Biglang naubusan ng ere si Zhao Haonan. Si Director Liu na iyon. Kakatapos lang niyang maglayag ng malayo nitong mga araw. Medyo kapos lang sa cash flow ngayon. Pero huwag kang mag-alala. May pangalan ako, si Zhao Haonan. Kilalang-kilala ako rito sa pantalan na ito. May isang refrigerated na fishing boat akong nakasangla rito. Ipauna mo na sa akin ang barkong bakal na ito. Sa susunod na buwan, isang huli lang nito. At mababayaran ko ang natitirang 51,000. Ibabalik ko sa iyo agad ang puhunan pati tubo. Pwede kitang bigyan ng promissory note. Boss Zhao, huwag kayong magbiro. Nandito ang kasunduan. Kung isang ighi lang ang dala mo, gusto mo nang isama ang barko. Wala akong maipapaliwanag sa taas. Cash at goods dapat dito. Ang patakaran ay hindi nababago. Pero buhay ang tao, Director Liu. Itong siyang Master Zhao. Hindi ba ninyo ako pinapahirapan? Ha ha ha. Nakita mo ba, Chen Xiaogo? Iyan ang tunay na lakas. Iyan ang tawag na may kapit. Akala mo pwede kang umutang sa credit cooperative. Kapag may kaunting pera ka na, akala mo kaya mo nang baliktarin ang mundo. Sa teritoryong ito, kung gusto kitang mabuhay, mabubuhay ka. Kung gusto kitang tapusin, hindi ka man lang makahawak ng tabla, makikipagsabayan ka pa sa akin. Habang buhay ka na lang na nakadapa. Diyan ka sa lupa, kainin mo ang tira ko. O dagdagan na lang natin ang pera. Sa harap ng ganitong blankong papel na puro salita lang. Nadama ni Haishu ang matinding pagkapanglumo. Pero hindi niya alam. Hindi ko naman talaga balak makipaglaro sa kanya. Sa ganitong pataasan ng presyo. Xiaogo, mangangahas kang galawin ako. Director Liu. Tawagin agad ang security at palayasin siya. Director Liu. Sa negosyante, ang mahalaga ay siguradong napunta na sa bulsa. Gusto mo ba ng isang resibong pwedeng maging basurang papel anumang oras? Kasama pa ang isang tseke na walang laman. O mas gusto mo itong 50,000? Walang bawas. Totoong pera at aktual na kalakal, tunay na salapi. Imposible iyan. Peke iyan. Saan ka kukuha niyan, hampas lupang tulad mo? Nang ganito karaming cash. Nanakawan mo ba ang bangko? Director Liu, siguradong peking pera ito. Haonan. Tanggalin mo ang maruming kamay mo. Huwag mong galawin ang pera ni Boss Chen. Ha? Director Liu, mangangahas kang saktan ako ay. Wala kang silbi kahit ano. Isang bunganggera na may isang blankong resibo. Tapos gusto mo pang kunin ang barkong 500 tonelada. Akala mo pag-aari mo ang pambansang yaman. Parang bulok na repolyo lang sa likod bahay mo. Lumabas ka. Huwag kang manggulo rito. Ang totoong pera ay magkakasunod na bagong bills. Isang malakas na lagapak. Epektibo na ang kontrata. Sa harap ng tunay na salapi, ang katawa-tawang backer ni Haonan ay sobrang hina, durog sa isang suntok. Mula ngayon, Boss Chen. Ang bakal na barkong Donghaino. Isa ay, sa inyo na ang pribadong pag-aari. Nasa drawer ang susi. Maaari ninyo itong paandarin kahit kailan. Haishu. Kunin ang susi at sumampa sa barko. Opo, CJ. Mula ngayon, hindi na ako mapipigil ng alon at hangin. Xiaogo. Akala mo nanalo ka na. Sinasabi ko na ngayon dito. Basta mangahas kang pumalaot. Susundan kita hanggang dulo. Kung saan ka pumunta, doon din ako. Kung saan ka maghulog ng lambat, doon din ako maghulog. Parang linta akong kakapit sa iyo. Hihilahin kita ng buhay.
Hanggang mamatay ka sa dagat na ito. Makikita natin. Xiaogo. Kung buhay pa ang lintik na iyan. At makapal pa rin ang mukha na susunod sa atin. Ang mga koordinada ng hulog natin ay mabubunyag na lahat kung maagaw niya ang isda sa bahaging iyan ng dagat. Hai Shu. Alam mo ba, sa ilalim ng bahura ng Gijancho, bakit tinawag na nakakakilabot? Dahil sa bahaging dagat na iyon. Sa ilalim ng tubig ay may nagkukubling napakaraming bahura na kasing talim ng mga kutsilyo. Maliban sa mga kayang tumagal. Sa banggaan ng purong bakal na katawan ng barko. Kahit anong bangkang kahoy, basta mga ahas lumapit habang naglalatag kami ng lambat. Ang mga bahura sa ilalim ng dagat. Parang gilingan ng karne. Hilahin ang lambat at bangka nito pababa sa kailaliman. Panghanap ng isda. Panghanap ng isda. Kung talagang kakapit pa rin si Haonan at ayaw bumitaw. CJ. Ngayon, isasama ko ang binatang Zhao na ito. Sa kabilang buhay. Paganahin ang makina. Punuin ang diesel. Iangat ang angkla. Ang lakas ng bangka ni Xiaogo. Parang tangke sa dagat ito. Tingnan ninyo ang likuran natin. May sumusunod bang isa? Buntot na hindi maalis. Diretso sa likuran natin. Wala pang 2 milyang dagat ang layo. May pulang tuldok. Napakabilis ng takbo. 30. Napakabilis ng takbo. 20. 60. 306020. Talagang nakadikit siya sa ruta natin habang bumabagtas. 306020. Si Zhao Haonan talaga iyon. Nangutang siya ng mataas na interes para bumili ng diesel. Parang asong ulol na kumakapit. Takot siya sa kamatayan, pero mas mahalaga sa kanya ang pera. Matagal nang nilamon ng kasakiman ang utak niya. Si Raulo na yan, hindi na niya iniisip ang buhay niya. Nangahas pa siyang apakan ang silinyador. Talagang hinahabol tayo. Desidido siyang agawin ang huli nating isda. Man Kaitong. Hai Shu, iparating mo ang mga salita ko. Sabihan sina Dakiang at Juzi na pumunta sa likurang kubyerta. Yung pinakamalaki at pinakamabigat nating pangunahing lambat ikabit sa winch. Xiaogo, isabit mo na ngayon ang lambat. Mula sa koordinadang sinabi mo. May ilang dosenang milyang dagat pa. Kapag tangayin ng alon pababa. Kailangan niyang makita. Naghahanda na tayong maglatag ng lambat. Hindi ba mahilig mang-agaw si Zhao Haonan? Dakiang, Zuzi. Pumunta kayo sa likurang kubyerta at ikabit ang pangunahing lambat. Lakasan ninyo ang dating at ingay. Maglalatag na siya ng lambat. Maglalatag na ng lambat si Chen Xiaogo. Alam ko na. Dito siya pumunta sa malalim na dagat. Siguradong nakakita siya ng malaking kawan ng isda. Boss Zhao, hindi na pwedeng sumulong pa. Mapanganib na dagat ng Gijanchao ang nasa unahan. Puro bahura sa ilalim. Kapag tumama ang bangkang kahoy, maghiwa-hiwalay iyon. Hindi kakayanin ng bangka. Tumahimik ka, wala kang silbi. Kaya ni Chen Xiaogo magmaneho. Mas kaya natin. Hindi man lang siya takot mamatay. Ano ang ikatatakot ko? Kahit isugal ko ang buhay ko ngayon. Hindi ko siya hahayaang kumita ng pera sa ilalim mismo ng mga mata ko. Xiaogo, hinabol na niya tayo. Napakabilis ng takbo. Chen Xiaogo, hindi ka makakatakas. Akin na ang magandang huli mong lugar. Ang boses sa loudspeaker ay napunit. Pero hindi maitago ang kasakiman. Hai Shu. Tingnan ang kaliwang unahan. Iyan ang kinatatakutan ng mga mangingisda sa Donghai. Na bawal na lugar. Kapag nasama sa buhawi ng alon. Hindi makakatakas ang bangkang kahoy sa kapalarang mapupunit. Nandito na. Bumagal, ibaba ang kalahating layag. Buksan ang hydraulic valve ng pangunahing balangkas.
Lakasan ninyo ng todo ang ingay ng makina na naka-idle. Sa paningin ng mga mangingisda, itigil agad ang mahabang hudyat. Iyan ang senyas para maghagis ng lambat. Haonan, dapat kumagat ka na sa pain. Tumigil na siya, tumigil na siya. Gusto niyang maghulog ng lambat dito. Ito ang sinasabi niya. Yung gintong pwesto na iyon. Punuin mo ang bangka ko, punuin mo ng husto. Dumaan ka sa harap niya. Kailangan kong mauna sa kanya sa paghagis ng lambat. Bilisan mo. Hindi pwedeng putulin iyon ni Boss Zhao. Sobrang lapit na. Babangga sa bangka. Kung hindi mo puputulin, papatayin kita. Si Xiaogo, ang ulupong na iyon, nabaliw na. Ayaw na niyang mabuhay. Hahaha, Chen Xiaogo. Inagaw ko na ang pwesto mo. Ako ang nanalo. Ihulog ang lambat. Iyong pinakamalaki at pinakamabigat na binili ko. Ibagsak mo sa akin ang lambat na may matibay na ilalim. Agad-agad. Sino ang aatras ng isang hakbang? Naubos ko na ang pera niya. Zhao boss. Hindi tama ang kulay sa ilalim ng tubig na ito. Itim na takot. Hindi pwedeng ibaba ang lambat dito. Sinabi kong ibaba mo, kaya ibaba mo. Kahit si Chen Xiaogo ay maghuhulog ng lambat dito. Wala kang alam. Puro malalaking dilaw na isda ang nasa ilalim. Ihagis ninyo ang lambat, ihagis hanggang sa pinakailalim. Ibaon ninyo hanggang sa dulo. Lahat ng ginto sa ilalim ng dagat. Ihatid ninyo sa akin, hahaha. Talagang naghulog ng lambat si Xiaogo. Lambat pang ilalim. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng bahagi ng dagat na iyan? Ano nga ba? Habang buhay nang hindi malinaw ang utang ni Zhao Haonan. Nakahila na, nakahila na. Napunit na ang lambat, hahaha. Chen Xiaogo. Nakikita mo ba? Isang huli lang niya. Diretsong tinamaan ang pugad ng isda. Hindi bababa sa 10 tonelada ang bigat nito. Ano pa ang hinihintay mo? Iangat mo ang lambat. Itong 10 toneladang bakal na ito. Ihatak mo sa akin pataas. Dagdagan mo pa ang lakas. Hindi ko babayaran ang langis ko. Hilahin mo hanggang sa dulo. Zhao, Boss Zhao. Hindi na mahila. Hindi ito isda. Imposibleng may ganitong kabigat na isda. Hilahin pa. Mapuputol ang pansalo kung pilitin. Mabubuwag ang buntot ng bangka. Peste, isda nga ito. Sa wakas, nakakuha rin ako ng ganitong ganda na lugar. Nangutang pa ako ng may tubo para pambili ng langis. Paanong hindi isda ang nasa ilalim ng lambat na ito? Akala ni Zhao Haonan ay nailigaw niya ang kawan ng isda. Pero hindi niya alam. Ang tunay na hinihilan niya ay ang barkong ilang libong tonelada na nakabaon ng siksik sa bahura. Kalansay ng barkong kalawangin mula sa digmaan. Hilahin na, hilahin na. Aahon na ang isda. Mukhang hindi tama ang linya ng isda ni Xiaogo. Bakit wala ni isa mang nahuli? Sa halip, lalo pang bumaba ang buntot ng bangka. Dahil nakasabit na sa ilalim ang lambat niya. Nakasadsad. Sumabit sa ilalim. Sumabit na naman sa ilalim. Diyos ko, sa ilalim niyan ay bahura ng Gijanchao. May isa pang napakalaking kalansay na bakal. Diretso niyang inihagis ang lambat. Ibinato na sa bibig ni Haring Kamatayan. Pumasok na ang tubig sa ibabang kargahan, pumasok na. Putulin mo agad ang lubid, bilis. Iwanan na ang lambat. Xiaogo, iligtas mo ako. Kuya Go, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Kuya Go, nagkamali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. May hydraulic cutter ka.
Tulungan mo akong putulin ang tali ng lambat. Lulubog na ang bangka. Ayokong mamatay. Kung lulubog nga ang bangka ni Xiaogo. Ilang minuto na lang at hindi na sila makakaligtas. Lalapit ba tayo para putulin ang tali? Hai Shu! Lahat bumalik sa pwesto. Ang tanawin sa bahura ng Gijanchu na dagat na ito. Kung gusto talaga ni Kapitan Zhao, hayaan natin siyang namnamin pa ito ng kaunti. Buong timon, kumambyo. Target, 20 kilometro sa Hilagang Silangan. Coordinate point 1. Hindi. Xiaogo, hindi ka pwedeng umalis. Bumalik ka at iligtas mo kami. 20-20. 20-20-50-20. Lulubog na ang bangka. Hindi lulubog ang bangkang kahoy, malaki ang lutang nito. Bagamat sirang-sira ang ilalim ng kanyang barkong panglamig. May mga silid naman itong hindi pinapasukan ng tubig. Doon sa nangyari kanina. Pinakamarami, matatanggal lang ang base ng makinang panghila ng lambat. Mahihila ito palabas, pati ugat. O puputok mismo ang lubid ng lambat. Hindi siya mamamatay. Pero ang barkong iyon, wasak na wasak na. Buong bilis, sulong. Ihanda ang paghulog ng lambat. Sobra na sa kasakiman. Ang tao, nagiging baliw kapag ayaw matalo. Hindi tuluyang nawala ang lambat. May kalahati pang lambat na humahatak pataas. Hilahin. Hilahin ninyong lahat gamit ang kamay. May isda siguradong nasa loob. 12. Isinugal niya ang buong bangka para maagaw ang kayamanan. Pero pawang putik at kalansay na bakal lang sa ilalim ng dagat. Nasaan ang malaking dilaw na isda ko? Nasaan ang 10,000 kilo kong malaking dilaw na isda? Wala kahit isa. Ni isang kaliskis, wala. Niloko ako ni Xiaogo, pinagtawanan niya ako. Ano nang nangyari? Bakit tumigil ang makina? Wala nang langis, ubos na ang huling patak. Nang umatras tayo kanina, nasunog lahat. Hindi na talaga tayo makakakilos. Ang Donghaino, isa na barkong bakal ay maayos nang dumating sa target na dagat. Ito ang sentro ng tagpuan ng malamig at mainit na agos. At ito rin ang huling coordinate sa alaala ko. Ihulog ang 2 angkla. Makina sa malalim na dagat. Huli sa malalim na dagat. Diyos ko, Xiaogo, tingnan mo ang screen, tingnan mo. Kawan ng malaking dilaw na isda iyon. Kawan ng malalaking dilaw na isdang nagpapalipas ng taglamig. Nandito silang lahat. Lahat nakapwesto na. Sa hulihang plataporma, ilabas ang pangunahing lambat at ibaba ito diretsyo hanggang sa kailaliman. Nakaladlad na ang pangilalim na lambat. Sa huli, ako pa rin ang nanalo sa laban na ito. 10,100 at 50,100. Ang bigat, Xiaogo. Hiwang-hiwa na ang lakas ng winch. Punuin ng hydraulic oil at pilitin mong hilahin. Ang galing mo, Xiaogo. Ganyan talaga ang tadhana, mapanlait pa. Tinaboy ng agos ang lumang bangkang ito. Itinulak ito ng buong tigas sa harap ko. At ang tanawing parang bundok na dumagan sa ulo ko ay lalo pang nagpainit ng damdamin. Sa isang kisap mata, sinunog nito ang huling hibla ng kanyang katinuan. Akin ang isdang iyan. Dapat ako ang pumunta sa mga bahaging iyon. Inagaw ni Chen Xiaogo ang kabuhayan ko. Inagaw niya ang pera ko. Kapitan Zhao, pakiusap, sagipin mo kami. Bigyan mo kami ng kahit kaunting pagkain. Hilain mo kami pabalik. Pakiusap mo siya. Kahit mamatay pa ako, si Zhao Haonan, hinding-hindi ako makikiusap sa hambog na iyon. Mas lalong hindi ako luluha para sa hambog na iyon. Tumayo kayong lahat, kunin ang mga kawit. May supply at may pagkain sila sa bangka. Puno pa ang bodega ng dilis.
Ihagis ang mga kawit at ikandado sa bakal na rehas nila. Diyan sila tatapos. Kapitan Zhao, nanakawin niyo ba ang bangka? Kapag umakyat ka roon, malulunod ka. Kung hindi ka aakyat, lalamigin at magugutom ka rin dito. Sumunod ka sa lubid at akyatin mo. Ang steelboat at ang isda, amin ang lahat. Ihagis mo dito, ihagis mo. Ha ha ha. Xiaogo, kahit gaano kalaki ang bangka mo, ano naman ngayon? Ngayon, dudurugin kita na parang linta. Akyatin mo nang nakahawak sa lubid. Papabayaan kong magsakay ako at agawin ang langis at isda mo. Xiaogo, papalapit na sila at naghahagis na ng mga kawit. Mga hayop na to, gusto pang piliting sumakay. Tigilan mo, Xiaogo, wag mo silang hayaang makaalis. Nagwawala sa gutom ang mga to. Kapag nakaakyat iyan, siguradong mananakaw ang mga gamit natin. Putulin mo ang lubid. Napakadaling bagay niyan para sa kanila. Kung ganon, Kapitan Zhao, mahilig ka pala sa laro ng kawit sa bangka. Kung gusto mong itali ang bakal na bangkang ito sa iyo, sige. E di, ipalasa ko sa kanya. Hinihila ng 500 toneladang bakal na halimaw, humahagibis sa gitna ng bagyo at alon. Ano kaya ang pakiramdam niyan? Chen Xiaogo, hindi ka mangangahas na galawin ako. Napakarami ng tao mo sa barko mo. Hintayin mong makaakyat ako. Ang dilaw na isda mo sa kubyerta, hahatiin ko ng 2. At sisipsipin ko pa ang krudo ng barko mo, Xiaogo. Papalapit na siya. Para sa 500 toneladang bakal na halimaw. Ang puwersa ng hila sa buong bilis ay nakakasira. Itigil mo ang bangka, ikaw na loko, tigilan mo na. Ha ha ha. Ang ganda ng gawa mo, Xiaogo. Pahintuin ang mga to. Pahinto ng bangka. Hindi ba mahilig kang sumubok, Zhao Dashaoye? Hindi ba gusto mong ikadena ang lubid sa bangka ko? Ngayon, libre kitang dadamputin bilang hila ng bangka. Damhin mo ng maigi. Ang bangkang kahoy mo, bagay ba talaga sa bakal kong bangka? Na ikakapit ng mahigpit sa akin. Naputol na ang lubid ng pangil ng kaligtasan. Zhao Haonan. Bakit hindi ka naaahon pa? Nasa kubyerta ko na ang isda mo, kunin mo na kung kaya mo. Chen Xiaogo. Ganito mo ba ako tratuhin, ama ko ay? Kahit ang Jade Emperor mong ama, wala nang silbi. Paandarin mo ang lubid. Ah! Patayin mo siya. Marumi na ang kutsilyo ko. Paalaala lang ang sinasabi ko. Kapag umangat pa ang kamay mo ng 1 pulgada, magiging 2 ang hiwa ng lubid na ito. Subukan mo kung gusto mo. Mas mabilis bang bumagsak ang hawak mo? O mas mabilis tumakbo ang bangka ko? Hindi na ako aakyat. Hindi na ako aakyat. Ubo-ubo. Pakiusap, itigil mo na ang bangka. Mabubuwag na ang bangkang kahoy na ito. Hindi na namin kailangan ang pera. Ang gusto lang namin ay makauwing buhay. Xiaogo kuya, nagkamali ako kay Director Chen. Totoo, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinunit ang kontrata mo. Hindi ko dapat inagaw ang bangka mo. Hindi ko dapat inunahan ka sa huli. Parang magkakalas na talaga ang bangka. Kapag hinila pa natin ito, lulubog ang bangkang ito. Nakikiusap ako, itigil mo na ang bangka. Pagdating sa pantalan, agad kitang babayaran. Kahit magkano, babayaran ko. Bawasan ang bilis, huminto. Ha ha ha. Tumigil na, tumigil na. Mabubuhay tayo. Ano ang nangyayari? Hindi iyan kumpol ng isda. Hindi rin iyan mga bahura. Ang arko ng liwanag na iyan ay mabilis na papalapit sa atin na napakadelikado. Parang baliw itong sumasalpok sa amin. Iyan ang pinagsamang signal mula sa radar ng panahon. Xiaogo. Ano ba ang kalokohang iyan? Sa sandaling iyon, pakiramdam ko parang may malamig na dambuhalang kamay na mahigpit na sumakal sa puso ko.
at halos tumigil ang paghinga ko. Itim na itim parang tinta. Walang katapusang katahimikan. Isang pambihirang sakuna ng panahon sa dagat silangang China. Nagngangalit ang malalim na dagat. Isang dambuhalang alon na higit 10 metro ang taas. Na parang dudurugin ang lahat. Ang puwersa nito ay humahagibis papunta sa amin. Ganitong klaseng dambuhalang alon. Ang bakal na bangka, basta harapin at labanan ng diretsyo, mabubuhay. Pero ang bangkang kahoy sa likod, halos kalahati na ang laman ng tubig. At mahigpit pang nakatali sa gilid ko ang 4 na lubid na abaka. Kapag tinamaan ng dambuhalang alon, sa sandaling tumaob ang bangkang kahoy. Ang hatak na ilang dosenang tonelada ay pwedeng pabalingin ang bakal na bangka. Parating na ang malaking alon. Chen Xiaogo, hilahin mo ako pataas. Isama mo ako sa bangka mo. Mababasag na ang bangkang ito. Bawal gumalaw. Xiaogo, nababaliw ka na ba? Tatama na ang alon. Kapag tumama ang sirang bangka na iyan, lulubog talaga ito. Kaya rin tayong hilahin at pabalingin. Ngayon pa ba, wala ka pang pakialam kung mabuhay o mamatay siya. Putulin mo na ngayon din ang lubid. Sa isang iglap, dudurugin sa pira-piraso ang bangkang sira ni Zhao Haonan. Wala ni isa sa 5 ang makakaligtas. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hihilahin ba nila tayo hanggang mamatay? Ay, huwag ninyong saktan si Chen Xiaogo. Luluhod na ako sa inyo. Ayokong mamatay. Ngayong araw, hindi kita papatayin. Pero kung tatanggapin ka pa ng Diyos ng dagat, bahala na. Tingnan mo na lang ang sarili mong kapalaran. Ang mga taong nakaligtas lang ang may karapatang masdan ang pagsikat ng araw na ito. Diyos ko, hindi ba iyan ang freezer boat ng pamilya ni Kapitan Zhao? Tingnan mo, wasak na wasak. Talagang sumalpok sa baliw na alon. Kung hindi lang ito hinihila ng bakal na bangka. Naging pagkain na sana sila ng mga pagong. Direktor Wang. Nakasangla niya ang buong 50,000 yuan na pondo. Iyon ang huling malaking taya sa karera niya. Ibagsak ang angkla at ilatag ang gangplang. Xiaogo, Boss Chen. Bumalik na ang bangka. Nasaan ang huli? Yung 3 pulang bilog na iginuhit mo. May nahuli ba talaga o wala? Haishu, buksan ang imbakan. Ayos. Ito ang sagot ko sa kanila. Diyos ko. Sagad na sagad ang bodega. Puro dekalidad ang huli. Ang isang pirasong dilaw na isda, hindi bababa sa 1 kilo ang bigat. Ilang daang libong kilo na kaya ito. Yaman na tayo, Xiaogo. Parang nahawakan natin ang templo ng hari ng dagat sa silangang dagat. Boss Chen, 1.5 yuan kada gin ang alok ko. Magtabi ka ng 10,000 gin para sa akin. Hindi nga, 2 yuan ang alok ko. Boss Chen, may dala akong 50,000 cash. Ha ha ha. Sa gitna ng ingay na ito, tanging ganap na lakas ang makapagpapatahimik sa kanila. Tahimik. Gaya ng dati. Sa pinakamataas na alok mapupunta. Cash, bayad agad. Daki ang ibaba ang timbangan. Noong 1,986 iyon. Noong panahong ang isang karaniwang manggagawa ay kumikita lang ng 30 yuan sa isang buwan. Ang 120,000 gin na dilaw na isda sa harap ko ay naging 250,000 cash. Ang 50,000 puhunan ni Direktor Wang. At 3,000 yuan na interes sa kalahating buwan. Sakto ang bilang, walang kulang. Punitin ang utang na papel sa kontrata ng pautang. Boss Chen, ang bilis mo. Kung kailangan mo ng anumang puhunan sa hinaharap, laging bukas ang pintuan ng credit cooperative para sa iyo. Walang limit ang pwedeng hiramin. Haishu, Dakyang, Zuzi. Halika, kunin ninyo ang dibidendo. Sa sandaling ito, hindi lang ako, Xiaogo, ang bumangon. Dadalhin ko pa ang mga kapatid ko. Sa ganap na pag-angat. Tay, tulungan mo ako.
Konti na lang, mamamatay na ako sa dagat. Tay, si Xiaogo. Niloko niya ako at hinila niya ako sa gitna ng bagyo at alon. Halos nalunod ako. Xiaogo, ikaw na hampas lupa. Sobra ka na. Naglakas loob kang magnakaw at pumatay. Ginawa mong ganito ang bangka ng anak ko. Hindi pa tapos ang usapang ito ngayong araw. Maniwala ka o hindi. Agad kong ipapasara ang bakal mong bangka. Kapitan Zhao. Pwede kang kumain kung ano-ano, pero sa salita, huwag basta-basta. Ang anak mo ang umagaw sa ruta ko papuntang malalim na dagat. Nasabit ang lambat at lumubog ang bangka. Pumutok ang ilalim na kubyerta. Tapos sinalubong pa ng nagwawalang alon. Ako, si Xiaogo, ang nagsapanganib na tumaob ang bangka. At naghagis ng basag na lubid sa gitna ng malalakas na alon. Para iligtas ang buhay niya. Ngayon, wala man lang siyang pasasalamat. At nandito pa siyang naninira. Husgahan ninyong kung sino ang tama. Hindi ba ito parang kwento ng magsasaka at ahas? Tama ang sabi ni Boss Chen. Pinilit kami ni Haonan na maghagis ng lambat. Sira na ang bangka, gusto pa kaming isama sa pagkalubog. Si Boss Chen ang nagmalasakit. Kaya nakabalik kami. Nasa bangka si Haonan. At lumuhod pa kay Boss Chen para magmakaawa. Ikaw. Huwag ka nang umarte. Kapitan Zhao. Ayon sa batas dagat. Pangreskweng hatak bangka sa malayong dagat. 10,000 yuan ang bayad sa hila. Pumayag na ang anak mo sa dagat. Kaya bayaran mo na ngayon. 10,000 yuan ang halaga, ni 1 sentimo walang kulang. Ang bangkang kahoy na ito, isasanla ko agad. 10,000 yuan. Inagaw mo pa. Kapitan Zhao. Ikaw rin naman ang nagsabi niyan. Puro kababayan din naman tayo dito. Kapag pinatagal mo pa iyan, aabuti ng 10,000 yuan. Hahaha, kalahating buwan na ang nakalipas mula nang pinunit mo ang kontrata. Noong pinapalayas kami sa bangka, wala silang binanggit na kababayan. Ang 4 na salitang iyon. Ngayon nasa loob na iyon ng aking bakal na bangka. Nagsalita na ako ayon sa patakaran tapos na iyon. Kunin mo ang pera. CJ. 10,000 lang, ha? Babalik ako at maghahanap ng pera. Umalis ka. Zhao Haonan, ikaw na ulupong. Bago lumarga, may 5,000 yuan ka na utang sa akin. Mahal ang diesel. Ngayon wala kang huli na isda. At wala na ring silbi ang bangka. Nasaan ang pera ko? Kung hindi ka maglalabas ng pera ngayon, papatulisin kita sa lupa. Kunin mo ang pera, dali, kunin mo na. Itulak ninyo siya hanggang mabuwal ang pader. Nang mawala ng lahat si Zhao Haonan, ang mga utang na iniwan niya ay biglang sumabog na parang bulkan. Biglang sumabog na parang bulkan. Wala akong pera. Nailagay ko na lahat ng pera ko sa lambat. Tay, tulungan mo naman ako. Wala na akong maibibigay. Matagal nang nabawasan ang perang cash sa bahay dahil sa pagkalugi mo. Kung walang pera, isanla mo ang bangka. Kabuang utang ay 17,000 yuan. Ang refrigerated na bangkang ito ay narito mismo ngayon. Ipasubasta agad sa lugar. Ginoong Chen. Ang laki na po ng negosyo ninyo ngayon. Kung ayaw ninyo sa bangkang ito, kukunin ko na. Bibiliin ko iyan, Ginoong Liu. Tingnan ninyo ang 500 toneladang bakal kong bangka. Tapos tingnan ninyo ang bunto ng lumang kahoy na iyan. Pati ang ganyang klase ng makina, di pabagsak na. Sirang-sira ang ilalim, puro tagas at kalat. Regaluhan na lang ninyo ako. Ayoko ngang okupado ang pantalan. Si Chen Xiaogo, hindi kailanman tumatanggap ng basurang kalakal. 56,361. Hahaha, Ginoong Liu. Tama ang sinabi ni Ginoong Chen. Basura lang talaga iyan. Ang pagre-repair ng makina ay sisimulan sa 3,000 yuan. Ang pagkukumpuni ng katawan ng bangka ay sisimulan sa 2,000 yuan. Ituturing ko na lang itong piraso ng kalakal na hindi na mapapakinabangan. Hanggang 8,000 yuan lang ang maibibigay ko. 8,000 yuan noong binili ko ang bangkang ito. Mahigit 30,000 yuan ang ginastos ko. Kung hindi mo ibebenta, maglabas ka ng cash. Ibebenta. 8,000 ay 8,000.
Kahit 1 sentimo ng utang ko, wag mong asahang bawasan. Itong bangka ni Zhao Haonan na ibenta sa 8,000 yuan. Utang mo pa sa akin ang 9,000 yuan para sa hila ng bangka. Pinagbibigyan kita ng 3 buwan para mabayaran lahat. Kung hindi, magpapakita ako sa iyo. At ang pinagkakautangan mo ay pupunta sa bahay ninyo para gumawa ng gulo. Kita ninyo, siya iyan. Kalahating buwan na ang nakalipas. Akala ko na ako ang hari sa mundong ito. Kalahating buwan matapos noon. Ako na ang naging katatawanan ng buong bayan. Lahat ng iyan ang kapalit ng kanyang kasakiman at pagkahibang. Sa wakas, nakatayo na ako sa tuktok ng dagat na ito. Itaas ang angkla, magdagdag ng yelo, handa ng magbaba ng kargamento.